Kinakabahan ba kayo? Ha? Kinakabahan kayo para sa akin. No? Naalala ko lang, no, kasi kahit ako is, na-aksidente rin ako sa motor. No? Siya, hindi na-aksidente, pero ako, na-aksidente. No? Kung di nyo tatanungin, yung panga ko, puro bakal na to, plates. Ayan, wala nang buto dyan. Plates na lahat yan. Siyempre, hindi pa ako nadala. Hindi pa ako nadala eh. Na-aksidente naman ako sa sasakyan. Total wreck yung sasakyan, but the good is, wala akong damage or any fracture or any sugat. Pero yung sasakyan is as in totally wreck. No, kaya, hindi ko alam bakit binubuhay pa ako ng Panginoon. Siguro, siguro ito yung reason. No? That's why, sige, palakpakan muna natin ang ating Panginoon yung hapon na ito. And before we start, did you know that there's only two reasons bakit marami pang hindi Kristiyano sa mundo? Alam niyo ba yung dalawang rason? Yung una is, maybe, hindi pa sila nakakakilala ng Christian. And the second reason is, maybe, nakakilala na sila ng Christian. No? That's why we will tackle, para pag dumating yung opportunity, nandun na tayo sa pagkakataon na yon, mapapakita natin mismo dun sa mga tao na yon how God loves us. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, paano natin naramdaman, at paano nabago yung buhay natin sa pagmamahal ng Diyos. Amen? So, kung meron po tayong mga banal na aklat, buksan po natin ito sa John chapter 13, verses 34 to 35. Ayan. A new command I gave you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. No, kung mapapansin nyo, paulit-ulit sinasabi ni Jesus Christ, love one another, love one another, love one another. No? At kung titignan nyo naman po sa John chapter 15, verses 12 to 13, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. No? Lord, Heavenly Father in heaven, O Lord, maraming salamat, Lord, una-una sa opportunity, Lord, na binigay niyo sa akin ngayong hapon na ito, Lord. Naway, Lord, gabayan mo ako, Lord, ikaw maglagay, Lord, ng karunungan, wisdom mo, Lord. Ikaw rin maggalaw, Lord, sa aking mga labi. Naway, ikaw makita nila, Lord, at hindi ako, Lord. Kung meron pang mga kapatid, Lord, na papunta, Lord, ikaw mag-ingat sa kanila, Lord. Sa hapon na ito, Lord. Binabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, love, L-O-V-E. Ito yung laging na pag-uusapan, pero kadalasan nami-misunderstood natin. Kasi sobrang daming pwedeng meaning ng love. Love sa career, love sa partner, at marami pang iba. No? But in Greek language, they have 4 different words, no, na ginamit for love. Unang-una is yung eros, E-R-O-S. No? Which means passion, infatuations, sexual love. No? Ito, kahit anong hanap siguro natin sa Bible, hindi natin makikita ito. No? And the second one is storge love, no, which is refers to the family, a mother and to children, vice versa.
And the third one is phileo love, which means genuine, warm, intimate, and friendship. And the last one is, I know, alam nyo na naman to, agape love, which means sacrificial love. Ito yung mga bagay, or itong agape love na to, ito yung pinapakita sa atin ni Lord na pagmamahal. Nagmahal na ba tayo ng sacrificial love? Yung masasabi natin, unconditional love. Yung tipong kahit na nakakainis, nakakabwisit, pero mas pipiliin mo pa rin magmahal. Yung tipong palagi ka na lang sinasaktan. Lagi ka na lang naiiyak sa sakit. Pero mas lagi mong pinipili ang magmahal. Magpatawad. And kung tatanungin ko kayo, kaya nyo bang mahalin ng totoo yung kaaway nyo? Maybe. Sasabihin nyo, yes. But deep inside your heart, it's hard. Napakahirap mahalin ang kaaway. Lalo na kung paulit-ulit kang nasasaktan nito. But God show us the true meaning of love. He sacrificed Himself for us. Hindi para sa mga taong nananampalataya lang sa Kanya. Hindi lang para sa mga taong sumusunod sa Kanya, kundi sa ating lahat. Walang naiwan. Lahat tayo. Kung paano ka minahal ng ating Panginoon dati, ganun ka pa rin niya minamahal hanggang ngayon. Amen? That's why Jesus loved us selflessly. Minahal tayo ng ating Panginoon nang hindi niya naiisip yung sarili niya. Imagine, pumunta siya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging motivation niya is unconditional love with you. Ilan siguro ang tanging motivation niya noong mga araw na yon. That's why, sometimes in our life, we always asking more to the Lord. Hindi lang sa ating Panginoon, minsan sa mga tao, more love. I want more. 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 At minsan, nagiging constipated na tayo. Dahil sa kagustuhan natin ng more. More. Even constipated na tayo, we still want more. Pero ayaw natin maglabas. Ayaw natin mag-give. Kaya nagiging constipated tayong Christian. Gusto natin maramdaman yung pagmamahal. Gusto natin mahalin tayo ng totoo. At pag minamahal tayo, we don't want to give love to others. That's why, don't be a constipated Christian. You want more? Then you give more. Jesus loved us selflessly and understandingly. Minahal ka ng Panginoon, even nagkakamali ka ng desisyon. Iniintindi ka ng ating Panginoon. God chose to limit His power. Nilimit niya yung power niya para sa free will nating lahat.
para makapag-desisyon tayo ng atin. Because God don't want, sabi nga ni Pastor Khalid, tayo ng Diyos na maging robot tayo. Binigyan niya tayo ng free will to decide in our life. And every wrong decision you made, God always understands you. God always in your back. Never leave you. Because God understands you that tayong mga tao, we are always emotional driven. Lagi tayo nakakapag-decide based on our emotions. Because God understands that we are weak. And God fully understands you sa mga bagay na nagkakahamali ka. Hindi ka niya kinonvict. Hindi sinabi ni Lord na, isang beses na lang na pagkakamali mo, kick out ka na dito. Isa na lang. No. Paulit kanyang iniintindi. Walang sawang pag-iintindi. Because kahit na yung decision mo, palayo sa Kanya, God understands you pa rin. That someday, na maiintindihan mo at babalik ka sa Kanya. That's love. Tayong mga tao, aminin man natin o hindi natin kayang gawin yun. It's hard for us. Napakahirap ng ganung pagmamahal. Lagi na lang mag-iintindi, hiintindihin. Hanggang sasabihin mo na lang, lagi na lang ba ako mag-iintindi sa'yo? Ikaw kailan mo ako maintindihan? Pero tayo, kahit hindi pa tayo humingi ng tawad, pinapatawad na agad tayo ng Diyos. Kahit wala sa isip mong humingi ng tawad, pinatawad ka pa rin ng Diyos. Pero tayo, hindi siya humingi ng tawad, Pues, di ko rin siya papansinin. Kaya ko mabuhay nang wala siya. Kaya kong maging masaya nang wala siya. Jesus loves us selflessly and understandingly and forgivingly. Minahal tayo ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos ng paulit-ulit. Sabi nga sa akin, siguro pag umakyat tayo sa langit lahat at nakita natin si Jesus Christ, tapos, syempre, ang unang gagawin natin is humingi ng sorry kay Jesus Christ. Lord, sorry sa mga nagawa kong kasalanan. Buti na lang, Lord, pinapasok mo pa rin ako dito kahit na napakapasaway ko nung nasa baba pa ako Baka sabihin nga sa'yo ni Lord, Anong kasalanan? Wala akong naaalalang kasalanan mo Meron ba? Kasi pinatawad na kita Wala na akong maalala. Ganyan, magpatawad ang ating Panginoon. Na ibang-iba
sa atin, we know. Tayo, naalala natin yung date, time, location, year, month, time. We remember anything. At masaklap pa minsan, sinusulat pa natin sa book natin. For example, si Kagawad Eric, nagkasala sa akin to. Tinapakan ni Tim pa ako, hindi nag-sorry. We always remember yung mga taong nakasakit sa atin. Hindi natin makalimutan. But we are always saying, pinatawad na kita. Wala na sa akin yon. Okay na. Okay na. Pinatawad na kita. Huwag mo nang isipin yon. Pero wag na lang tayo magkita. Kasi pag nakikita kita, naaalala ko lahat. Lahat ng mga ginawa mo sa akin, naaalala ko. Kaya pwede ba? Give me some space. The question is, do you truly forgive? Talaga bang nagpapatawad na tayo? Talaga bang pinatawad na natin? Yung mga taong nakakasakit sa atin. Mga taong nagpaiyak sa atin. Because God always forgive us. Hindi niya nakakalimutan patawarin tayo. Hindi niya nakakalimutan na patawarin tayo. Sabi nga, di ba? Lord, ilang bang beses ako pwede magpatawad? 7 times? Madami na yun. 7 times. But Lord said, no. 77 times. Kaya pag multiply mo, no? It calls unlimited. Isipin mo na, patawarin mo ng paulit-ulit, let's say 100 times, ang isang tao. Isang tao lang. Hindi ka ba ma-immune nun? Hindi mo pa ba siya makilala ng lubos nun? Hindi mo pa ba siya maintindihan ng lubos nun? 100 times mo na siyang iniintindi. Baka naman pagdating ng 101, doon ka pa magreklamo. That's why God is always forgave us. And number 4, sacrificially. Nagsakripisyo ang ating Panginoon. Hindi lang para sa mga taong pili, kundi sa ating lahat. The question is, do you love sacrificial? Yung tipong hindi mo na sasabihin itong bagay na to. Hindi ko makuha yung pagmamahal na katulad ng binibigay ko sa iyo. Pues, maghahanap ako ng iba.
Baka sila kaya nilang ibigay sa akin. Hindi mo pala kaya ibigay. Hanap na lang ako ng iba. Baka sila kaya nilang ibigay sa akin yung pagmamahal na binibigay ko. But God always sacrifice to you. Isipin mo yung pagmamahal na binigay ni Jesus Christ sa ating lahat. Na inalay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa ating lahat. Kahit na napakamakasalanan nating lahat, inalay niya pa rin yung buhay niya. That's sacrifice love. Unconditional love. No limitations. Unlimited. Ang pagmamahal na binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Walang katapusan. Buhay na walang hanggan. It's a gift of love. Act of forgiveness. Is a gift of love. Salvation is a gift of love. Laging sinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang magmahal. Lagi niya sinasabi, magmahal. 2 Corinthians chapter 13. Tinuturo lahat doon kung paano magmahal. It's not easily to anger. Sabi nga nila, kung magagalitin kang tao, you are a murderer also. Kung mabilis kang magalit na tao, you are a murderer also. Why? Ang daming tumatakbo sa isipan natin kung paano papatayin yung tao na yun eh. Yung taong nakasakit sa atin. Ang daming natakbo sa isipan natin. And I have some illustration to you guys. That sa isang lugar, meron dun isang tao na naglilista ng mga kasalanan natin lahat. For example, what's your name? John. O John, ano yung biggest na kasalanan mo? Ano po kasi, mabilis po ako magalit at nakakasakit po ako ng tao. Murderer. Murderer. And this murderer is your badge. Okay? Badge. Didikit mo sa'yo. So, kilala ka na ng mga tao na makakasalubong mo na you are a murderer. Okay? Next, si Julia. Julia, anong pinakamalaking kasalanan mo? Ano po kasi, tumatabi po ako sa hindi ko asawa. Adulterer. Adulterer, your batch. O Joseph, anong kasalanan mo? Hindi ko po kasi mapigilan yung kamay ko. Nakukuha ko yung mga bagay na hindi para sa akin eh. Thief. Thief. Your badge. But God, dumating si Jesus Christ. Ang pangalan, Jesus Christ. Anong pinakamalaking kasalanan? None. None.
Yung pinakamaliit na lang, sige. None. 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 Verse ni Jesus Christ. None. Sabi ni Jesus Christ, John, amin ang badge mo. Julia, amin ang badge mo. Joseph, amin ang badge mo. Ikaw, amin ang badge mo. Ikaw, amin ang badge mo. Ikaw, amin ang badge mo. Kinuha ni Lord lahat ng badge natin. At siya ang nagbayad. Yung mga badge natin, wala na. Malinis na sa paningin niya. Dahil pinagbayaran na niya. Nag-sacrifice na siya para sa atin lahat. Walang na-fall behind. Walang naiwan. Lahat nakuhanan ng badge. And God sacrificed Himself para sa ating mga kasalanan. Once again, it's not only sa mga taong pinili niya, hindi lang para sa mga disciples niya, hindi lang sa mga taong parang sumusunod sa Kanya, nag-o-obey sa Kanya, natatakot sa Kanya, may pananampalataya sa Kanya, kundi lahat-lahat ng tao sa mundo, kinuha niya ang badge. At siya ang nagbayad. Wala siyang nakalimutan ni isa. That's why, can we love also unconditional? For me, yes, we can. Kayang-kaya natin. Kaya rin natin magmahal ng walang limit. Walang hinihinging kapalit. Kung naramdaman natin kung paano tayo minahal ni Jesus Christ, we know also anong nararamdaman natin. That's why yung tanong ko kayo na, there's only two reasons. Bakit marami pang hindi Christian? One, maybe hindi pa sila nakakakilala ng Christian. And the second one is, nakakilala na sila. If you truly love Jesus Christ, the love of God will flow to you. Ang pagmamahal ng Diyos ay dadaloy sa'yo. Hindi mapuputol sa'yo. Because you are not a constipated Christian. At ikaw ang dadaluyan ng pagmamahal ng Diyos patungo doon sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. You are the way to save them. Ikaw ang way para makilala nila si Lord. Para ma-save sila.
Kailangan lang natin mapakita ang pagmamahal na naramdaman natin mismo sa ating Panginoon. Yung pagmamahal na tipong kahit umabot sa punto ng hindi na kamahal-mahal, nakakainis na, nakakabwisit na. Pero lagi pa rin natin pinipiling magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, gusto ko sanang tanungin yung asawa ko minsan na mahal, sa tingin mo, ano kaya yung mga bagay na ginagawa ko ngayon na ayaw mo nang gawin ko? Tsaka ano pa kaya yung bagay na hindi ko pa ginagawa na gusto mong gawin ko? At ano yung mga bagay na ginagawa ko ngayon na gusto mong ipagpatuloy ko? If you are truly love, adore the person. You always want to make them happy. When you are obeying someone, how they feel. Ano kaya nararamdaman nila? God is happy when you are obeying Him. Sa buhay mo. You want to show the unconditional love to others? You are saying that you can prove to them that kaya mong ibigay unconditional love? Pero magulo yung family nyo? Magkakaaway kayong magkakapatid? Magkaaway kayo ng nanay mo? Magkaaway kayo ng tatay mo? But how? You have a plenty of time to show the love to others. You always have an opportunity to show them ang pagmamahal ng Diyos. And also, you have a choice to apply it or not. Nagalit ka sa isang tao, you always have a choice to forgive or not. But before you decide, always remember, God forgave you no matter o gaano man kabigat ang kasalanan na ginawa mo sa Kanya. Minahal ka ng ating Panginoon. Nang paulit-ulit kung paano Kanya minahal dati, ganun ka pa rin niya minamahal hanggang ngayon. Walang nagbago. At kahit kailan, hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hindi susuko sa iyo ang ating Panginoon.
Kahit na matigas ang puso mo ngayon, God understands you. At naniniwala pa rin siya na balang araw, babalik ka sa Kanya. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil alam ng Diyos, babalik at babalik ka sa Kanya. Kaya let's spread love to others. We have opportunity to show love, then grab the opportunity. Huwag nating hayaan lumagpas ang pagkakataon na maparamdam natin sa mga taong ang daming nagsasabing hindi na sila kamahal-mahal. But we always choose to love them. There's effect to the relationship you and to God at relationship mo sa tao na yun. Sa isang pamamahay, sa isang bahay, kung walang pagmamahal, malungkot. Kung walang marunong magmahal, malungkot. Kung laging pride ang nangingibabaw, malungkot. We feel unhappy. Miserable. Pero kung mismo mangyayari, sa bahay natin mag-uumpisa ang pagmamahal, napakasaya. At kung natutunan natin ang husto, ang pagpapatawad, napakasaya. Bago po ako magtapos, meron ako isang story sa inyo. And I hope the story move you kahit a little bit. Sa isang kumpanya, merong isang trabahante doon na lagi siyang naglalabas ng tsaka ng dust. Nilalagay niya doon mismo sa, ano bang tawag doon sa tinutulak? Kartela ba yun? Yung nilalagay ng buhangin? Karitela? O, karitela daw sa Tagalog. Sa English, cart. No? Naglalabas siya nun. Pinara siya ng guard. Op, teka lang. Ano yan? Sabi niya, wala to guard. Das lang to, wala na to. Patapon na to eh. Gurado ko ba yan lang? Wala na. Sige, tapon ko, tinapon niya. O wala, das lang talaga. Basura. Pangalawang araw, ganun pa rin. Ganun uli yung inuwi niya. Dust. Pangatlong araw, same. Nilagay niya pa rin sa karitela, yung cart, yung dust. Pero yung pang-apat na araw, sabi ng guard, Teka. Ako nagdududa na talaga sa iyo eh. Alam mo kung meron kang ginagawang masama eh. Hindi ko lang mawari kung ano. Sige, sabihin mo sa akin, hindi kita isusumbong. Sabi nung trabahante, promise? Promise. Sige, nagnanakaw ako ng card. Card ang ninanakaw ko. So what is the moral lesson of the story? Yung dust, tsaka yung card. Masyado tayo napofocus sa maliit na bagay.
para matabunan ang pagmamahal. We forget the brighter side. Nakalimutan na natin dahil masyado na tayo nafo-focus sa mga negativity. We need to evaluate our lives. Huwag tayo ma-defocus sa maliit na dumi para piliin nating hindi magmahal. Sa kakarampot na dumi para makalimutan natin magmahal. Because God show us at pinaramdam niya sa ating lahat ang pagmamahal na hindi mo pa naranasan kahit kanino. And that love ang pinangahawakan natin para mapakita rin natin sa lahat na mga taong hindi naniniwala kay Lord ang pagmamahal. Itong church daw is para sa mga may sakit. Para sa mga taong hindi nakakilala kay Lord. Pero bakit minsan minamahal lang yan natin yung mga taong kamahal-mahal? Pero yung mga taong di nakamahal-mahal, itsapwera sila. Pag hindi ka ba kamahal-mahal, dapat ba umayon rin tayo sa mundo na huwag rin silang mahalin? Kung may mga tao bang hindi nagmamahal sa kanila, dapat ba tayo rin hindi magmahal sa kanila? Kung bang meron taong hindi naniniwala sa kanila, makikiayon ba tayo na hindi rin maniwala sa kanila? Madaling ipakita ang pagmamahal sa mga taong kamahal-mahal. Pero sa mga taong hindi na kamahal-mahal, napapakita ba natin? Namamahal ba natin sila? Kung paano natin minamahal yung mga taong kamahal-mahal? Napapatawad ba natin yung mga tao? Kahit hindi sila nagsusorry? Because we people, it's hard for us to love an unlovable person.
Pero nakalimutan natin lahat na kahit umabot na tayo sa punto ng buhay natin, hindi na tayo kamahal-mahal. Minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. He disregard the wrong decision you made. Your anger. But sometimes, your attitude. You forgot everything you did. He totally forgot everything. Ang mga bagay na ginawa mo na hindi maganda. Let's all stand up. If you have an opportunity to show love, to give love, sa mga taong hindi na kamahal-mahal, grab the opportunity. Let them see God through you. Makita nila ang pagmamahal ng Diyos sa iyo mismo. You are representing our God in your life. You represent Jesus Christ to your life right now. Dapat sa atin mismo unang nanggagaling yung pagmamahal, yung pagpapatawad, yung pag-iintindi sa mga tao. Sa atin nag-uumpisa, pagiging unselfish. Because someday, lahat ng yan is magbubunga. At bahalang araw, I believe, lahat ng tao sa mundo na to is totally understand and know what is love of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa hapon na ito, Lord, na binigay mo sa aming lahat, O Lord. Lord, narito kami, Lord, sa iyong harapan, Lord. Umihingi ng kapatawaran, O Lord. Sa isip, sa salita, at sa gawa, O Lord. Lord, kung meron mang galit sa aming puso, inggit, tampo sa aming mga puso, linisin mo po ito.
Palitan mo to, Lord, ng pagmamahal, ng saya. Because those things is unhealthy to us. Tulungan niyo kami, Lord, na may apply sa aming buhay ang mga tinuturo mo, Lord, na pagmamahal, pagpapatawad, pag-iintindi, sa lahat ng oras. Guide us, O Lord, every day of our life. To show love to others every day. Na mapakita, maparanas ang pagmamahal mo, Diyos, ng Diyos sa ibang tao. Help us, O Lord. Kung meron kami mga pusong matitigas, O Lord, na ayaw magpatawad, O Lord, help us, O Lord. If you want to teach us something, O Lord, simula ngayon, O Lord, talk to us, O Lord. Help us, O Lord, to spread love to others, not only to our family, to our loved ones, to our friends, but all of the people in this world. Help us, O Lord. Clean our hearts. Forgive us our sin. Pati na rin, Lord, yung mga taong nagkasala sa amin, O Lord. Patawarin mo na rin sila, Lord. Ipakita mo sa kanila, Lord, ang pagmamahal na pinaramdam mo sa amin lahat, O Lord. Iparamdam mo rin sa mga tao, Lord, ang pag-iintindi mo, Lord. Because you are sovereign God, King of the kings, Lord of the lords. Kahit gaano man ang kabigat, ang hamon ng buhay, O Lord, we know we can survive because we have you. You are always there for us, to guide us, to protect us, and understand us. I hope, O Lord, that everything na mangyayari, O Lord, we know that's your will, and we trust you, O Lord. Once again, O Lord, guide us, protect us. In Jesus' name we pray. Amen.